Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sabi nga nila, life begins at 40. Yan ang isa sa mga storya na ating tututukan sa araw na ito sa inyong Sports Pilipinas. Para sa iba, para kay Asitaw Laba, nagsisimula pa lang yata ang kanyang hilig sa basketball. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sabi nga nila, life begins at 40. Yan ang isa sa mga storya na ating tututukan sa araw na ito sa inyong Sports Pilipinas. Para sa iba, clear. Para kay Asitaw Laba, nagsisimula pa lang yata ang kanyang hilig sa basketball. I'm just so blessed, every night I sit there and thank my Heavenly Father for it. This opportunity, it's very... Maraming Pinoy ang mahilig sa Miami Heat, hindi dahil kay LeBron o hindi dahil kay Dwayne Wade, pero dahil sa kanilang coach, ang Phil-American na si Coach Erik Spoelstra. To have been in the same place for almost 20 years, that's more important to me. And to be able to have an opportunity to coach this group of guys than it is to try to earn the respect outside with the media. It's a special organization, and I'm honored to be a part of it. May bagong dance craze na nauuso ngayon. Yan ang Yeba Dance Workout. Pero hindi lang daw ito basta-bastang workout. May kasamang history lesson. Dance baka mo? Naku, hindi nyo ba alam ako talaga ang bad girl of the dance floor and dance floor dynamite? Sabi nga nila, ang kalabaw lang daw ang tumatanda. Patunay dito ang isang lolo at ultramarathoner na si Victor Ting. Sa edad na 67, ano kayang sekreto niya sa pagiging fit and healthy? Ay talagang masaya pag nakatapos na. Ang hirap. Ang hirap ginawa mo yan, mawawala yan. Sa car racing, nabuhay si Arvin Trueco sa isang mabilis na mundo. Pero natuklasan niya na meron pala siyang brain tumor. Alamin natin ang bagong karera ni Arvin. Yung naranasan ko mga hirap, hindi niya nagpatibay talaga sa akin. Kahit sobrang gagaling ng mga driver, hindi ko sinusukuan. Samahan niyo kami sa isang oras ng mga sports, features, and balita dito lang sa Sports Pilipinas. Kung bilib kayo sa mga lolong sumasali sa mga marathons, wala kayo sa lolo na ipapakilala namin sa inyo ngayong umaga dito sa Sports Pilipinas. Sa edad niyang 67, 200 kilometers ang gusto niyang takbuhin. Sabi nga sa Love, age doesn't matter. Kaya naman para kay Lolo Victor, 67 gulang, hindi raw ang edad niya ang hahadlang sa kanyang pagmamahal sa takbuhan. Kaya heto siya ngayon, patuloy na sumasabak sa mga full-length marathon. Wala na akong ibang hilig, kundi talagang takbo na. 30 years na ako tumatakbo, hanggang mamatay. Yan ang hilig ko na talaga. Late bloomer daw si Lolo Victor pagdating sa running. 37 years old na kasi siyang sinimulan niyang karirin ang pagtakbo. Nag-umpisa ako ng marathon in 1983. Ang 42 kilometers tinakbo ko ng 3 hours and 26 minutes. Pagdating sa 1984, inulit ko yung Manila International Marathon. Nagiging sub 3 na ako, 2 hours and 59 minutes. Minsan ko nang nakuha. At parang pana raw ni Cupido ang tumama kay Lolo Ting nang maranasan niya ang pagtakbo sa marathon. Sa unang beses lang daw na pagsali sa kompetisyon, parang gayuma na raw itong hinahanap-hanap niya. Ng Tayuman, Manila, pero ang daan ko sa Quezon City. Dumadaan ako dito sa Santa Mesa Heights, Pique Perez, Apo. Pabalik na ako papunta sa Tayuman. Ganyan kalayo. May mga 10K mahigit. Tinakbo na rin ni Lolo Vic simula UP Los Baños hanggang UP Diliman QC para sa kanyang birthday run. Pagka tumatakbo ko, ang ginagawa ko, nag-i-enjoy na lang ako. Sightseeing,
Parang namamasyal lang ako. Pero bukod sa pagkahilig sa sport, may mas malalim na dahilan si Lolo Ting kung bakit siya tumatakbo at literal na may kinalaman ito sa kanyang puso. Ang lahi namin kasi may high blood. Kaya ang tatay ko maaga namatay. Kaya yun na pag-isipan ko rin na tumakbo. Pero nitong 2009, sa edad na 64 years old, una niyang sinubukan ang pinakamatinding hamon sa isang marathoner. Ang Bataan Death March Ultramarathon 2009 na may habang 102 kilometers. Kasama ang grupo niyang St. Lazarus Running Club. Tinakbo nila ito simula Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. At hindi pa dito nagtatapos ang paghahanap ng mas malayong destinasyon para takbuhin ni Lolo Vic. Dahil noong namang 2012 BDM Ultramarathon, 160 kilometers na ang kanyang tinakbo. Mula Maribeles, Bataan, dinaanan nila ang probinsya ng San Fernando, Pampanga hanggang sa Capaz, Tarlac. Natapos niya yung 160 km na Bataan Death March. 29 hours. Actually, yung big deal yun, 160 kilometers. Kahit sino, pag tanongin mo kahit sa mga runner, ilan pa na nakagawa nun eh. At dahil malapit na ang kanyang ikapitong dekada, mayroon sana siyang gustong birthday gift galing sa kanyang pinakamahal na sport. Sa ngayon, magsi-68 ako. Darating itong September 16. Ang achievement ko talaga, pagdating ako ng 70, makaroon ako ng 70 marathon din. Pero tutuloy-tuloy pa rin ako. Kahit 70 plus, habang nabubuhay ako, tatakbuhin ko. Kahit kinuha na ako ni Lord, pahik na rin ako. Isa si Lolo Vic na patunay na kahit sport, may love story. Tulad ng pag-ibig, hahamakin ng lahat. Kahit na ang edad, makatakbo lamang. At ang ating pagsilip sa nagbukas na NCAA. Kung bilib kayo sa mga